Sabi nga po ulit ng malakas, I am where lives change. Come on, pakisabi ng malakas, I am where lives change. Ayan po, at alam po natin na yan nga po yung tagline ng ating church at hindi lang po yan tagline na basta sinasabi po natin kasi po ito ay isang katotohanan at ito ay isang karanasan. Bago ko po ipakilala sa inyo yung ating pong guest speaker, pwede po bang malaman may mga first timer po ba tayo? Pataas nga lang ng kamay. Mga first timers, meron po ba? Ayan, welcome. Welcome po, no? Yeah, welcome. Yan. Two-timers. Meron po bang two-timers dito? No? Oh, wala naman. Okay. Sige po, no? So as I was saying, ang pagbabago po ay talagang ginagawa ng Panginoon at hindi lang po ito isang bagay na sinasabi natin at ipinangangaral natin. Ito ay karanasan ng marami sa atin. At nakita na nga po natin yung iba-ibang klase ng buhay na binago po ng ating Panginoon. At ngayon nga po, mayroon tayong speaker na siya po mismo naranasan po yung matinding transformation na ginawa ng Panginoon po sa kanya. Actually po, na kanina nagkukwentuhan po kami at hindi lamang po sa kanya, napakarami po no, na sa kanya, mga nakasama niya, na ngayon po pare-pareho pong nakakaranas ng pagbabagong ginagawa ng Panginoon. Ano po? Kaya po, ito po, of course, yun pong testimony na marinig po natin ay isa pong ebidensya na kahit ano pa yung struggle natin, kahit tingin nyo gaano man yan kabigat, kahit ano man yung pinanggalingan po natin, of course, kanya-kanya po tayo ng mga pinanggalingan sa buhay. Kahit ano pa po yan, lahat po tayo kayang baguhin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. No, so hindi ko na po patatagalin ito. Ang atin pong speaker ay actually nakakasama ko po sa ilang mga conferences, no, na sa G12 conference sa Cuneta, no, nakita ko pa siyang pinag-pray ni Pastor Cesar, ano po, at sa iba pang mga gawain, noon po nag-uumpisa pa lang siya sa Panginoon at nakita ko rin po kung paano nga po yung transformation na ginawa ng Panginoon sa kanya. Kaibigan ko rin po ang kanyang pastor sa Ubando at ngayon nga po, yun po yung kanyang home church at ngayon nga po ay sinugo rin po sila at ngayon po nagpapastor siya sa may Malabon, Christ the History Maker. Pero higit po sa lahat ay sinugo na rin po siya para po sa mas malawak na ministry. So umiikot po siya sa iba-ibang mga lugar para mag-minister particularly po sa LGBT community. Sa Thailand po, kararating lang din po niya, nag-minister po siya doon. Kasi po alam niyo po ba, ang Thailand, ang capital po ng sex change. Kung gusto niyo po doon, gusto niyo ba? Doon po actually, doon po yung pinakamura, pinakamura. Pag nung andun po kami, sabi nila sa Thailand, wala nang pogi, kasi gumanda na lahat, So yun po, and I praise God, na ang speaker po natin kahit doon dinala po siya ng Panginoon at ginagamit. Okay po? So pakinggan po natin ang testimony and of course the word of the Lord sa pamamagitan po ng buhay ni Pastor Ronnie Bentayen. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Yung palakpak na para sa Diyos. Hallelujah. Sige po, before we start, let us bow our head and let us welcome the Holy Spirit in this place. Hallelujah, Jesus. Father God, we thank you for the privilege, Lord, to be an instrument of your power, O God, that nothing is impossible to you, O Lord. Today, Father God, we are asking for forgiveness, Lord, sa lahat po ng aming mga kasalanan, Panginoon. Cleanse us with your most precious blood of your Son, Jesus Christ. At sa araw pong ito, Lord, hayaan mo po na baguhin mo po kami, O God. Linisin, empower us, O God, in the name of Jesus Christ, Lord. We thank you, Lord. Holy Spirit, you are welcome in this place, O God. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, sabihin mo sa katabi mo, handa ka na bang ma-encounter si God? Amen. So ako po, our topic for today na binigay ng Panginoon, it's about encounter and be transformed. Pag na-encounter mo po ang Panginoon,
there is a significant change na mangyayari po sa buhay ng isang tao. Naniniwala po ba kayo doon? In the Bible, marami pong in-encounter ang Panginoong Jesus at wala ni isang in-encounter si Lord na hindi nagbago ang buhay. Na hindi pinagpala ang buhay. Na hindi naging pagpapala ang kanyang buhay. Everyone that Jesus encounter, no, isa yung talagang makikita mo sa kanilang buhay, yung binago at nagdala ng pagbabago. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na bang magdala ng pagbabago? So encounter with Jesus, it's not about a emotional hype. When you encounter Jesus, no, talagang isusuko mo yung whole being mo sa Panginoon. Because when you encounter God, no, tapos hindi handa ang puso mo, o hindi ka handa, no, doon nangyayari na na-encounter mo siya pero walang nangyari. Nakakita na ba kayong ganon? Na-encounter si Jesus, pero hindi nag-response ng maayos. That's why, walang nangyari sa buhay. Sila yung, oy, born again ako. We, talaga? Parang hindi halata. Diba? Diba? So, lahat ng naka-encounter kay Jesus, isa lang yung nakita ko kung bakit sila naging mabunga. They surrendered their whole being in the Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, isuko mo na. Amen po ba doon? Amen. So, ako po si Pastor Ronnie from Christ the History Maker Church, Obando, Bulacan. I just want to share my testimony on how I encountered the Lord Jesus Christ. Way back 2015 when I encountered the Lord. But prior to that, no, galing po ako sa isang sirang pamilya. 7 po kaming magkakapatid, pangatlo po ako sa magkakapatid, and at the young age, na-expose na po ako sa hirap ng buhay. At dahil sira po ang pamilya namin, ang mga bata ang nagsasuffer. Tama po ba? Kaya sabi mo sa isang magulang dyan, kaya magpakatino na tayo. So dahil po ganun yung buhay namin, no, at the young age, at the age of 6 years old, nagtatrabaho na po ako, pastor. Hindi ko po na-enjoy yung pagkabata ko. No, because my mom, yung daddy ko po ay babaero. Pag siya po ay sumasahod, sinisira niya yung ano niya, bulsa niya. At pag uuwi ng bahay, sasabihin, my darling, nadukutan ako. Pero ako yung nakakakita kasi sinasama niya ako sa kalokohan niya. And can you imagine, I was like 5 years old during that time. Pero malinaw na malinaw sa isip ko kung anong klaseng panloloko yung ginagawa niya sa mami ko. At because ganun ang daddy ko, yung mami ko, syempre kailangan namin magbayad ng upa, maraming babayaran. No, I was born in Quezon City, dyan po sa Royal. No, napilitan magtrabaho yung mami ko. So ang naging trabaho ng mami ko, all kinds of gambling. Weteng, ending, high alay, name it. Yun po yung naging trabaho ng mami ko. And because of that nature of work, of her work, no, nabarkada po siya hanggang natutong mag-drugs, hanggang nalulun sa droga. In the year of 90s, ang tanda ko na talaga. In the year of 90s, literal po nakakakita po ako ng droga sa loob ng bahay namin. Doon sila nagpa-pot session. Kaya yung kapatid kong panganay na babae, she was forced to get married at the early age kasi marerape talaga sa bahay namin. Tapos, naghiwalay po yung mga magulang ko. Yung isang kapatid ko, I heard, no, na dinala siya ng mami ko and she sell it for drugs at the age of 16 years old. So kami pong 5 magkakapatid, naiwan kami, no, sa Quezon City at doon naranasan ko po talaga yung hirap ng buhay ng walang magulang. But eventually, daddy ko bumalik at dinala kami sa province, sa Pangasinan. So along the way, no, nangarap po ako na magkaroon ng pamilya. Andun yung lolo ko, tita ko, pinsan ko. Sabi ko, wow, may magmamahal na sa amin. May magpapakain na sa amin. Hindi na ako, no, mahihirapan. No, pero pagdating namin sa province, and then I encounter my relatives, no, at umalis yung daddy ko, iniwan kami doon, then gradually, nakita ko, hindi kami mahal na kamag-anak namin. Hindi kami mahal ng lolo ko, hindi kami mahal ng mga tita ko. Can you imagine, ito lang yung pagitan ni hindi kami mabigyan ng bumbilya. So, gasera po ang aming ilaw gabi-gabi. So dahil sobrang hirap din, kung alam niyo ba, naging trabaho ko sa Quezon City, naging basurero ko, magbobote, magbabakal. Hindi lang halata ngayon.
Kasi nga, na-encounter si Jesus. Amen? Oh, di ba? So, ganun yung trabaho ko. Utusan, lahat. No, I did all I can to help my siblings. Yung mga kapatid kong maliliit. Kaya nung dinala kami sa province at hindi rin kami pinapakain, literal, lahat ng klase ng pangingisda, natutunan ko, pastor. Magtalangka, mag-alimango, kumuha ng lukan, yung kapa-kapa, di ba doon, ang tawag doon, kamal sa amin. Di ba? So lahat yun, naranasan ko. Natuto kami ng mga ganong hanap buhay. At akala ko, yun na yung pinakamahirap na mararanasan namin. But, one day, no, habang pauwi kami ng bahay, umiiyak yung kapatid ko, sabi niya, kuya, magpalit tayo ng higaan. So ako bilang kuya, nakipagpalit ako ng higaan. So nung nakipagpalit ako ng higaan, maya-maya, naranasan ko na yung panggagahasan ng lolo ko na ginagawa niya sa kapatid ko gabi-gabi. So ang baboy, sobra talaga. And yung pangyayari yun, it took years. Because we don't have parent with us, ganon kamiserable yung buhay namin. Yung paggagahasain ka na, sasabihin sa'yo ng lolo mo, nandito yung itak, huwag kang mag-iingay. So ganun. And it took years na ganun po yung naging buhay namin. And then one day, bumalik yung daddy ko, and he was sick, naging bedridden. Siya mismo nakita niya kung paano ginagahasa yung kanyang anak ng kanyang sariling ama. And because of shame, sabi, patawarin mo na, nakakahiya. But to God be all the glory. No, yung kapatid ko sa pangalawang bunso, nagsumbong na pala sa teacher ko. At doon, tinulungan kami, no, dinala kami sa police station, hanggang nakapag-file ng case, hanggang dinala yung nakita ng DSWD yung daddy ko, dinala sa hospital, at doon namatay. Kaya nung funeral service, hindi ako makapunta doon sa lamay ng daddy ko because at the young age, I have death threat coming from my own family. Tinatanong mo, ano bang kasalanan naming magkakapatid? Napakabata ko pa for me to experience such a terrible things in my life, in our lives. So nangyari, no, kala ko mapapanood ko lang sa kapag may katwiran ipaglaban mo. No? Pero nangyari sa amin, I was alone with my lawyer and all of my relatives. Ayan, ganyang karami. Joke lang. Ganyan. Tapos mag-isa lang ako, kasama ko yung lawyer. Pinagtatawanan ako ng mga kamag-anak ko. Then, sinungaling daw. So, ang dahil yung sinabi. But then again, no, nakulong po yung lolo ko. At doon na namatay sa kulungan. My two sisters was sent to for poster parent in DSWD. One of them been molested with their poster parent. So kung gagawin mo pelikula yung buhay namin, ano kaya ang title? Alam mo na. So ganun, kahirap yung buhay namin. And at the young age, no, at the 6, I think I was like 5 years old, 4 years old, alam ko na that there's something wrong with my heart. I am gender confused. Confused ako, bakit crush ko yung kapitbahay naming lalaki? No, and the sad thing is that I have no parents para ipaliwanag sa akin yung nararanasan ko. That's why growing up, nandun na isinapamuhay ko na yung nararamdaman ko na sa kabila ng ganitong lalaking katawan, ang piling ko babae ako. So I justify it. I took hormones. Growing up, I was exposed to the homosexual lifestyle. No, I took hormones para magmukhang babae. Yan, may picture po ba ako dyan? Yeah. Pwede ba? Ayan, di ba? Mukha bang babae? So, yan yung naging mukha ko dati because of using hormones. Pero sa totoo lang, mukha lang maganda, pero sira-sira na yung buong katawan ko dyan. Because using hormones can lead you to cardiac arrest and a lot of sickness, no, na pwede mong makuha using such a hormones medication. Kaya, ganyan, kala ko dati, pwede na. Masaya na ako. And then at the same time, I was exposed na magtrabaho sa cybersex industry. At doon, kumita ako ng malaking pera. Hundreds of thousands. Sometimes a day, I can earn hundreds of thousands. And I have a living partner for 8 years. I have a lot of boyfriends, all the continent. Name it. O, diba? So, ganun po. No? Eh, sabi ng Proverbs 14 verse 12, may daang matuwid sa mata ng tao, pero dulo nun kamatayan.
No? Kaya lahat. Tapos yung ka-living partner ko, ika-isa-isang lalaki. At tanggap ako sa sa pamilya nila. So sabi ko, wow, this is the life. Pero alam nyo, walang gabi na hindi ako nalungkot at umiyak. Because I knew it to myself na kahit kailan ang kasalanan ay hindi magbubunga ng mabuti. Amen? Walang kasalanan na magdadala sa iyo sa mabuti. Lahat ng kasalanan ay may consequence. So, ang nangyari, no, yung kinakatakot ko that one day iiwan niya din ako, nangyari nga. Iniwan ako ng ka-living partner ko at doon nasira yung buhay ko. Kasi ang pakiramdam ko, wala nang magmamahal sa akin. No, sira ang pamilya ko, iniwan ako ng ka-living partner ko hanggang I was diagnosed na may severe depression ako, anxiety and panic attack. Sakit ng mayayaman. Kasi pag mahirap ka, ang tawag, buang, baliw. Wala kang pera pampagamot eh. Baliw na si bakla. Na-overdose na. So, I have a psychiatrist doctor. Di ba? Parang social talaga. Pero alam nyo, yung sakit na ganyan, yan yung pinakamahirap na karamdaman. Dahil wala pong solusyon dyan. Di ba? I am having my medication, pero I'm getting worse. Pag nawawala na yung talab ng gamot, mas nababaliw ako. Until mas mababaliw ako, dahil wala na akong pambayad ng doktor. Kasi I need to pay 4,000 every session, and Diyos ko, ilan session yun sa isang buwan. And nalaos na rin yung beauty ko. Wala nang bumibili sa cybersex. Hanggang mabaliw na ako, hanggang sabi ko, hindi na ako magpapagamot. Hanap na lang ako ng ibang resources. So, ang ginawa ko, nanlalaki ako, bata, matanda, may ngipin na wala, pinatulan ko lahat. Inom ng alak, araw-araw, because pag hindi ako lasing, may hallucination na ako. I heard voice, I see something, no, na kakaiba talaga. Tapos, no, ang nangyari, talagang naging hobbies ko yung pagpapakamatay. Kaya totoo yung sinabing, kahit hanapin mo yung kamatayan, hindi magpapakita sa'yo. So, naging hobbies ko, pag tinanong mo, what's your hobbies, Pastor? Magpakamatay. Siguro hindi nyo naman po ako masisising magpakamatay, dahil mula bata pa lang hanggang ngayon, wasak ang buhay ko. Diba? So, siguro okay lang magpakamatay si Pastor kasi grabe naman yung totoong nangyari sa buhay niya. Pero naniniwala ba kayo na may pag-asa sa Panginoong Jesus? Amen. So one day, nandun ako sa taas ng bahay namin. I heard the voice of the enemy saying, Ron, talon ka na para mamatay ka na. Pagtingin ko na third floor eh. Ay, ang taas. Sabi ko, pag namatay ako dito, baka pingas yung uso ko, wasak yung mukha ko. Ang pangit ko sa ataol. Ayoko dyan. Sabi ko, ayoko dyan. The voice of the enemy keeps saying na, sige, sa first floor na lang. Punta ako sa first floor. Pwede dito. So, hindi ako tumalon kasi hindi ako mamamatay. Nagpatihulog ako, so gumulong akong ganon. Hindi ako namatay. Puro bukol ko. Ilang palapag yung ganon din yung palapag ng bukol ko. Tapos puro sugat ako. Sa Ubando, Bulacan, di ba, puro baha. Sa likod ng bahay na, may ilog. Tumalon ako para magpalunod. Pag talon kong ganon, marunong pala ako lumangoy. Kasi lasing na lasing nga ako. Nabaliw nga, di ba? Hindi ako namatay kasi nga lumangoy ako. So inangat akong ganyan. Pag-angat sa akin, nakakita ko ng bato, hinampas ko sa ulo ko. Hindi pa rin ako namatay. Malapusa yata ako. Kaya kinabukasan, guess what? Sobrang sakit ang katawan ko. Kasi hindi ako namatay. Until, eto na si Lord. So, binuksan ko yung computer, nag-Facebook ako, then I posted my life situation. Nagtanong ako sa Facebook, hindi nga ako sinagot eh. Wala pang GPT dun, wala pang AI. Sabi ko, saan ba papunta yung buhay ko? Paulit-ulit na lang. Iinom, makikipag-sex, magda-drugs, tatakbo sa ospital, makikipag-cybersex ulit. So, ganun siya araw-araw. Yun yung tanong ko. Nag-reply yung mga kaibigan ko. Alam mo na, bakla! Lalaki lang yan! We are here, your friends. Inuman tayo. Sabing ganon. But during that time, hindi ko na ma-appreciate because nothing is changing. No? So, parang wala na sa akin. So,
Kaka-scroll ko, sa pinakadulo, may nag-post. Alam mo sabi? Mahal ka ng Panginoon. At tutulungan ka ng Diyos. Imagine mo, even Facebook, kayang gamitin ni Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, gamitin mo for His glory yung Facebook. So, nung nabasa ko yun, the Lord brought me when I was 8 years old that I used to worship God. Pinaalala niya sa akin, nung 8 years old ako, nagpupuri na ako sa Panginoon. At yung kanta is Jesus Lifted High. You know that song? We wanna see Jesus lifted high. Kaya kembot-kembot ako noon. Kasi nga bating eh. Sabi ng mga elders, naku, may demonyo. Diba? Kaya hindi ako pinasali noon eh. Kasi nga bakla daw ako eh. Pero alam nyo, habang sinasayaw ko yung Jesus lifted high, pinaalala sa akin ni Lord kung gaano kasarap magpuri sa Panginoon. So I get excited. So what happened? I invited myself. Sabi ko, kailan ba service dyan? Magsisimba ako. It was Tuesday, then from Tuesday to Saturday, inom ako ng alak. Kasi pag hindi ako nakainom, nababaliw po ako. Pag nakainom po ako, nakakatulog ako ng maayos. Pag hindi ako kaya ang sakit na ng mga atay-atay ko eh. Kasi imagine mo, for many years, araw-araw akong umiinom halos. So, pagdating ko ng Sunday, may hangover ako. Pero sinuot ko yung pinakamaganda kong dress. Yung floral. Yung cleavage hanggang dito. Tapos naka-heels ako, nakahikaw ako, dyan ako sa harapan agad. Diba? Panalo. Pero alam nyo, God is never looking. No, God is not looking for your physical appearance. Sabi ng Bible, when you seek the Lord with all your heart, you will find God. So despite of that, yung pagmumukha kong ganun, nung nagsimula yung praise and worship, nakataas agad yung dalawang kamay ko. Buti maputi kilikili ko nun. So habang nakataas ang kamay ko and I worshiping God, naranasan ko yung pagyakap ng Panginoong Jesus. At nung naranasan ko, I cry out everything to the Lord. Nagsumbong ako, Lord, ganito yung nangyari sa buhay ko. And for the first time, I heard His voice saying, that's why I am here, my son. I will help you. Alam kong si Lord yun eh, kasi ang lagi ko narinig, pakamatay ka na, pakamatay ka na, pakamatay ka na. Pero this time, ang narinig ko, I am here, my son. I will help you. So nung narinig ko yun, no, nagpray ako kay God. It was a desperate prayer. Sabi ko, Lord, nandito ako sa harapan mo ngayon, wasak ang buhay ko. At pag hindi mo ko tinulungan sa araw na ito, mamamatay na ako. Wala na ako bukas, Lord. Yun yung prayer ko kay God. And then after that prayer, God healed me right and there. Palakpakan nga natin si Lord. Can you imagine? Jesus heals. Walang anxiety ang hindi kayang pagalingin ng Diyos. For many years. So paano ko nalamang magaling na ako? For the first time, uminit yung kamay at paa ko. Na for many years, laging malamig because of my panic attack. Ang isip ko lagi, mamamatay na ako. Pag naisip kong hindi ako makahinga, hindi nga ako makahinga. At tatakbo ko sa ospital pagdating nung wala akong sakit. Pero in that moment, pinagaling ako ng Panginoon. And from that moment on until today, hindi na ako na-hospital. Palakpakan natin sila, grabe. Kaya kung may karamdaman ka, it is your faith. Kayang magpagaling ni Lord. So, sabi nila, matin ako lagi ng church. Sabi, may Encounter God retreat. Excited ako. Sabi, magdala ka ng magandang damit. Kasi may party-party, makikita mo si Jesus. So excited ako makita si Jesus. Hindi pa ako mamatay, ha? Sabi, punta ako sa online. Bili ako, pinakamagandang dress, floral. Hanggang dito yung cleavage. O talaga, dalawa kami. So pag ating ko doon, sabi, dito lalaki, dito baba. Saan tayo pupunta, bes? So sa gitna kami pumunta. Kasi hindi namin alam eh. Diba? I was confused during the time. So, ang nangyari, yung unang preacher, kaibigan ko. Transgender din, cybersex din trabaho. At yun yung dahilan kung ba't kami naghiwalay ng boyfriend ko. Naging pastor, unang preacher. Sabi ko, ano yung tatawag ko dito? Mars? Pero you know what? I was encouraged by his life.
Sinabi ko, Lord, kung kaya niya, kaya ko din. Kung kaya niya, Lord, kaya ko din. And the first message that I received from the Lord is the revelation of the cross. Habang pinapatay si Jesus, habang hinahampas si Jesus, nakita ko kung gaano kapigat ang kasalanan ko, that Jesus need to die on the cross para sa akin. For my sin and for my salvation. Habang pinapako si Jesus, nakikita ko kung gaano yung isinakripisyo ng Diyos para bigyan ako ng bagong buhay. Na iniwan ng Diyos ang kaharian dahil sa pagmamahal niya sa akin. I was fell in love with the Lord. Sabi ko, Lord, wala nang magmamahal sa akin ng tulad ng ginawa mo. Amen? Kaya sabi ko nga sa sarili ko, sa dami ng naging desisyon ko, ito yung pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Yung isuko ko, yung buhay ko sa Panginoong Yesus. Amen po ba doon? Wala nang ibang maganda pa. Lahat na try ko na sa buong mundo. Lahat na try ko na. Si Jesus na lang hindi. So, after that, then God showed me all of the faces. Then the Lord told me na magpatawad ka. Then I forgive. I was slain dahil sa sobrang dami nila. Then sabi sa akin ng Lord, if you really forgive them, go to your province and forgive them. I went to the province and I forgive them. Hindi madaling magpatawad kung yun yung tinanggap mo sa Panginoon. The grace that you have received from the Lord, you did not deserve it, pero binigay ng Panginoon. That's why we can also give to others. Bakit? Kasi yun yung tinanggap mo kay Jesus. Then after that, the first Sunday, after the encounter, buong pamilya ko nag-church. Dahil nakita nila, parang may bago talaga sa kanya. And then the second cycle of encounter, God did it. Buong pamilya ko nag-encounter sa Panginoon. Including my mother. Alam niyo po yung mami ko, I cannot even imagine na for many years na nakatira sa lansangan ng mami ko dyan sa Balintawak, naglalakad ng hubot-hubad, wala sa katinuan because of drugs. Ngayon, pinagaling ng Diyos ang mami ko at kasama kong naglilingkod sa Panginoon. Kasama kong nagpupuri sa Diyos. That's why nothing is impossible with God. Amen po ba doon? So, doon mo makikita talaga that when you encounter the Lord Jesus, laging may magandang nangyayari. There is a significant change that can happen to a person na na-encounter ang Panginoon. Kung talagang makikita mo lang yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, ibibigay mo talaga ang lahat. Kaya like ko nga sinasabi sa sarili ko, Lord, nasubukan ko na ang lahat. Ikaw na lang ang hindi. That's why I give my life to the Lord Jesus. Then nakipag-covenant ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, yung extension ng buhay ko na binigay mo, use it all for your glory. Kasi alam mo kung bakit? Jesus encountered you because you were about to perish. Yun yung sinabi sa akin ng Panginoon. I encountered you because you were about to perish. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na bata pa ako. No, it's not. Pitos nga namamatay eh. Ikaw pa kaya? Amen po ba doon? And then sabi ko, Lord, kung paano ko ginamit ng mundo, double time mo kong gamitin. Kasi wala na akong maibibigay. Kahit yung buhay ko ay galing sa'yo. And now, 10 years na po akong naglilingkod sa Panginoon. After I encounter God, sabi dito, yung recognition of identity in Christ, napakahalaga po nun. Because when you encounter the Lord Jesus, God will give you the best identity that you could ever have. Lagi sinasabi, talaga bang lalaki na yan? Bakit ganun pa rin yung boses? Parang malambot pa din. Ba't pa rin, ganun pa rin yung galaw niya? Parang kumikembot pa din. At tignan mo yung katabi mo, ba't ganyan ka pa din? You know what? The Lord Jesus, sabi ng Bible, di ba? That we are created by the image of God. Sabi ng Bible, di ba, in 2 Corinthians 5:17, the old has gone and the new has come when you give your life to the Lord. It is the Lord who encountered you, not the people, not the world. So, sino pakikinggan mo? Si Jesus. Kaya, kami po, isa kami sa ministry na lagi nami-misjudge. Yung nag-disciple ka, ang tingin sa'yo, jowa mo, disciple mo. Diyos ko po. But you know what? Because of this, sabi dito, because I recognize
my identity in the Lord, wala akong ibang pakikinggan, kundi ang Diyos na namatay sa krus para sa akin. Amen po ba doon? I am more than a man and you are more than a woman. You are a children of God. You are a child of God. And the goal of Jesus is not just to change you. The goal of Jesus is to love you. Dahil sa totoo lang, lahat naman ng minahal ng Diyos, bumalik talaga sa Panginoon. Lahat ng naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya like ko sinasabi, anong babalikan ko original design? Hindi nagkamali ang Diyos nung nalikha tayo. Tayo ang nagkamali. Pero hindi tayo pagkakamali. There is a chance to go back to our Creator, to the love of Jesus. Amen po ba doon? Kaya wala kang ibang pakikinggan, kundi ang Diyos. Kundi ang salita ng Diyos. Amen po. Kaya, alam mo, yun yung pinaka-the best foundation na meron ako. Yung identity ko sa Panginoong Jesus. Because faith is personal. Faith is personal. Ano man ang mangyari, ikaw pa rin at ang Diyos ang mag-uusap. Ano man ang mangyari, si Lord pa rin ang kakaharapin mo. So why you allow the world para lokohin ka, para pahirapan ka? And there is God, and yet there is God who died for you para bigyan ka ng magandang identity. You are not just a man, you are not just a woman, you are a children of God. Amen po ba doon? Ano man ang meron si Jesus ay sayo. Kaya sabi ko, okay lang kung yun yung tingin ninyo, wala akong magagawa. Amen? Why? Because your life with the Lord will show to them who you are in the kingdom of God. Kahit anong sabihin mo, yung buhay mo na nasa Diyos ang magpapakita kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen. So, ang kailangan mo lang, no, the thing that I did is that I repent to the Lord. I surrender my life, my whole being to God. Ganun ba kabilis, Pastor? Nung na-born again ka, naging ganyan ka kagad? No, it's not. There is a process. Amen po ba doon? Nung na-encounter ko po ang Panginoon, sabi ko, Lord, nakita ko, the first thing that I did is I surrendered my whole being to the Lord. Nahihirapan ako, Lord, nahihirapan ako. Ang trabaho ko, cybersex. Ito yung nagpapadala sa akin. Hindi ko siya kayang tanggalin, Lord. Ikaw lang ang may kakayanan. So what happened? Tinanggal ni Lord. Lord, hindi na ako pwedeng mag-cybersex. So anong ginawa ni Lord? Tinanggal yung internet ko. Sinira computer ko. And that's the time na sabi ko, okay Lord, suko. Yan yung panalangin ko. Amen po ba doon? Sometimes nagpe-pray ka kay Lord, hindi mo nakita, sinasagot niya na yung panalangin mo. Kaso instead na ma-appreciate mo, nagre-reklamo ka. Pero ang totoo, the way of the Lord ay malayo sa paraan ng tao. Amen po ba doon? That's why when I surrender my life to the Lord, sabi ko, Lord, tanggalin mo na lahat. Tanggalin mo tong boyfriend, tanggalin mo tong cybersex. And then sabi ko, Lord, wala na kami kakainan ng mangyayari sa buhay namin. Because that is my fear. Nabuhay kami ng walang pamilya, nagmamahal sa amin. Nabuhay kami sa hirap. So sabi ko, babalik na naman kami sa hirap. Pero alam mo sinabi ng Panginoon, pagkatiwalaan mo ako. So instead na magreklamo ako, I always go to the secret room and declare the promise of God. Amen. Dahil hindi sinungaling ang Diyos. So, sabi ko, Lord, pagpalain mo ko. Akala ko babagsak lang yung pera. Pak, hindi pala. Alam mo ginawa? Binagsak yung blower tsaka plancha. Sabi, magreban ka. Ay, naku po, inang. Yung pala yun. Lord, kailangan ko ng pambayad ng ganito. Magtinda ka. So, you know what? The transition is not easy. Pero sabi ko nga, sa lahat, sa talambuhay ko, ito yung pinakamagandang ginawa ko. Yung sumunod sa Diyos. Kung maghirap man ako sa pagsunod ko sa Diyos, okay lang kasi alam ko kung saan ako papunta. Amen po ba doon? So, imagine mo, from hundreds of thousands, naging 300 pesos. Nagtinda ako ng tokwa, piso-piso sa church namin. From morning to evening. Hindi isang buwan, taon. Nagreban ako, muti kong kumakalbo yung nireban ko. Buti na lang talaga, Lord. Salamat, Panginoon. Grabe talaga. A lot of miracles. You know what? When you let God to process you, you will see the miracles of the Lord over your life.
And that is blessing. Yung makita mo yung miracle ni Lord na ginagawa niya habang sumusunod ka sa Panginoon. Amen po ba doon? So the blessing is not about the things in the world. The blessing is when you see on your eyes how Jesus works over your life. Yun po talaga. Kaya sabi ko, Lord, ano ba yung prosperity, yung prosperous life? Sabi ni Lord, ito, halimbawa, ano po yun, Lord? Di ba inutusan kita? Oo. Di ba sumunod ka? Oo. Ano naramdaman mo? Masaya. Yun. Masarap sumunod sa Diyos. Mahirap man, pero masarap. May satisfaction. Amen po ba doon? Kasi alam mong, pag sumusunod ka, hindi magtatagal, you will enjoy it. And you will find yourself rejoicing in the midst of process. Amen. Kaya sabi ko, kung hindi ako nagpa-process, wala akong kwento ngayon. Ano kay kwento mo? Sabi ng Matthew 28, go and make disciple to all nations and teach them to obey teach them to obey I have commanded you. Paano ka magtuturo kung hindi ka marunong sumunod? Amen? Ano ituturo mo? Wala. Kasi hindi ka marunong sumunod. At makakasunod ka lang sa Diyos when you fully surrendered your whole being to God. Sabi mo sa katabi mo, isuko mo na. Alam mo, pag sinuko mo yung buhay mo kay God, you will always feel the excitement of your life every day. Nung nasa cybersex po ako, ni Baguio, hindi ko mapuntahan. Ngayon, every month, nasa Malaysia ako, nasa Thailand ako, nasa ano. Grabe si Lord! And it's not the place. It's your purpose. It's not the food. It's the provision of God. Makikita mo palagi yung miracle ng Lord when you surrendered your whole being to God. Amen po ba doon? Kaya, ipasuko natin. And while you are surrendering your life to the Lord, you will experience the healing process in your life. Habang sumusunod ka sa Panginoon, habang sumusunod ka sa mga utos ng Diyos, nakikita mo rin yung sarili mo that eventually, pinapagaling ng Lord yung puso mo. But pastor, nung na-encounter mo si Lord, di ba agad gumaling? Of course, there is a process. Bakit? Kasi yan yung kwento mo eh. Yung kwentong may kwenta. Amen po ba doon? No? And now, bago mamatay yung mga tita ko, yung tito ko, narinig ko sa kanila, ito yung pamangking kong gwapo. Grabe. For the first time in the history. Bago po sila mamatay, tinanggap po nila ang Panginoong Jesus. Sila po yung mga nag-disown sa amin. But because you experience the love of God, you will experience healing from forgiving someone na nanakit sa'yo. That's why healing begets healing. Hindi ka gagaling kung hindi ka magpapatawad. Pinatawad naman ako ni Lord. Ibig sabihin, magaling na ako. Yes. Pag nagpatawad ka din. Diba? Kaya rin sa pagbibigay, paano ka pagpapalay kung hindi ka nagbibigay? I am with God. I am blessed. Ba't ganyan yung buhay mo? Hindi pa masahe, wala ka. Ba't ganyan buhay mo? Walang, sabi ng Bible, walang lingkod ng Diyos na naging hampas lupa. Lahat pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba doon? Diba? At mangyayari lang yan if you are healed. Kasi magagawa mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa noon. Amen po? Pag nag-minister ka, gumagaling. Pag nag-minister ka, nakakapagpatawad. Bakit? Kasi yun yung binigay sa iyo ni Jesus. That in the process, maiiyak ka na lang kasi matatagpuan mo yung puso mo, hindi pa pala ako healed, but praise God. Dahil na-preach ko to, na-remind ako that I have to forgive. Amen po ba doon? At hindi lang po yung nangyayari one time. Hindi lang porque nag-encounter ka, nandyan na lahat. No, it's not. Laging bago ang Panginoon araw-araw. Araw-araw, there is a battle na kailangan mong pagtagumpayin kasama ang Diyos. Kaya tinanong ako, Panginoon, sabi sa akin, Ron, ano yung pinakamagandang binigay ko sa iyo, yung pinakamagandang naranasan mo sa akin? Sabi ko, siguro yung salvation, Lord. Sabi niya, hindi. Hindi nag-isip ako, sabi ko, ano yun, Lord? Grace.
Kasi ang kahabagan ni Lord, pag humarap ka sa Panginoon, you cannot bring all your accomplishment. Kahit ilang pang kaluluwa na ilapit mo kay God, pag humarap ka kay God, hindi mo yun madadala sa harapan niya. You will always go back to the grace of the Lord. That, Lord, by your grace, kaya ako nakatayo ngayon. Nandito po ako ngayon, not because I overcome the world, not because I overcome homosexuality, not because ganito ako. No, it's not. I am here in front of you because of the grace of God. It's all about His grace na nakakatayo tayo because of His grace. Dahil araw-araw, nire-renew ng Diyos ang iyong isipan. Kaya sabi nga nila dito, di ba, renewing the mind with God's Word. Lagi sinasabi ng Panginoon, meditate the Word of God night and day. Yung iba, ang akala, pag nakapag-devotion na ng umaga, okay na. No, it's not. Kahit ano pang oras ka mag-devotion, it's not about the time. It's about your relationship with God. Na kahit mag-devotion ka ng umaga o gabi, hindi naman talaga yon because He needs your constant attention. Amen po ba doon? Minsan naging ano lang, okay na ako, pastor, nakapag-devotion na ako ng umaga. Nangyari, eto, ganito pa rin. Grabe, nakakita ko, kompleto ang devotion mula umpisa hanggang huli, pero ang buhay, walang nabago. Bakit? Naging ritual. Kulang na lang may kandila. Ganon. Diba? Imagine mo. Those who are persecuting us, grabe mag-tongues. Pero sila yung nagsabi na, to God be all the glory. But because we have the Word of God, He will always renew our mind. In all the things that I have experienced during serving God, it is His Word ang nagpatibay sa akin. Not because I always doing my devotion every morning, but because I let God to minister me from time to time. So whether it is morning or evening, ang mahalaga, talagang nakikipag-usap ka kay God araw-araw, oras-oras, minu-minuto, segundo ng buhay mo. Amen po ba doon? Devotion is not just opening the Bible. Devotion is about walking in the Word. Amen. Kaya nung na-persecute kami, sabi ni Lord sa akin, anak, walk in humility. You don't need to defend yourself because my presence is with you and I am your refuge. Alam mo, after nun, nangusap si God at nakaalis kami doon nang pinagpala ang bawat isa. Sabi ni Lord sa akin, alam mo anak, hindi ka na-persecute. Inisip mo lang na-persecute ka, pero hindi ka na-persecute. Because I'm not gonna send you there without a purpose. And that is part of your purpose, yung mangyayari sa'yo dyan. And because we have the Word of God, because we have the Holy Spirit, it will lead you always to glorify God. Amen? You know what? That we are a vessel. A vessel na magdi-display ng glory ng Panginoon sa buhay natin. Tignan mo yung katabi mo. That is vessel. We need to display the glory of God. How? By walking, by obedience in the word of the Lord. Amen po ba doon? Yung tipong, grabe talaga Lord, pero makakahanap ka pa rin ng way para maunawaan ng lahat. Why? Because the word of God is complete. Wala ka nang hahanapin pa. Amen po ba doon? Again, devotion is not about in the morning or it's not about in the evening. Devotion is when you truly encounter the Lord every day of your life. Amen po ba doon? Kaya sabi mo sa disciple mo, nag-devotion ka na ba? Yung totoo. Kasi diba, devotion na ako. Ito nga, nag-send pa sa sa GC Maya-maya, iba na yung pinupost sa Facebook. Ano nangyari doon? Kala ba nag-devotion yan? Naging ritual. Amen? Naging reporting na lang. Saan nag-aral ka na lang para may reporting? Amen po ba doon? May natututunan po ba? And next is discipleship and accountability. No? When I encountered the Lord, I let Tatay Aris to disciple me.
Grabe, ang hirap. Hirap talaga. Imagine mo, picture lang ha, nagpa-picture ako. Nagbagong ligo ako, pastor. Nilagay ko yung tuwalya, pak! Nilagay ko sa ulo kong ganon. Tapos nagpicture ako, pshk! Fresh. Sabi ko ganon. Tinag ko, fresh. Maya-maya si Pastor Aris, nag-comment, Ron, ba't may tuwalya ka pa sa ulo? Sabi ko, Pastor, basa po yung ulo ko. Eh di patuyuin mo, saka ka mag-picture. Sige po, burahin ko na. Bura. Picture na naman ako. Picture. Pshh. Sabi na naman isa, Ron, parang ang kinis-kinis mo. Parang ang ganda-ganda ng picture. Burahin ko na po, burahin ko na. You know what? Discipleship is a platform where you will mature. You will grow when you obey, when you surrender, when you trust the man of God na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Mahirap po nung naging pastor ako, sabi ko, hirap pala. Kaya lagi ako nagpapasalamat sa pastor ko eh. Alam mo, like ko sinasabi sa kanya, Tay, salamat kasi naging matapang ka na i-correct ako. Alam mo yung mga pastor, mga leaders nyo, nagmamatapang-tapangan lang yan. Kasi mahal nila kayo. Kaya lagi ko sinasabi sa kanila, wala naman ako mapapala sa inyo, sa totoo lang eh. Pero because God loves me, and God has been patient on me, yun din yung binibigay ko sa inyo. Amen po ba doon? Kaya sabi mo sa pastor mo, thank you so much. Amen po ba? There was a time, pastor, namatay yung ano ko, yung tatay-tatayan ko sa Pangasinan, yung umampon sa akin. Eh, during that time, we have the harvest season. Sabi ko kay Tatay Aris, Tay, punta mo na ako Pangasinan. Bakit? Namatay kasi yung tatay-tatayan ko, yung umampon sa akin. Hayaan mo na maglibing yung patay sa kapwa. Ano? Sabi ko, grabe, wala ng puso to. Ay ko, namatayan na nga, ganyan-ganyan. Eto na. So, sabi ko kay Lord, pag may alaminos sa victory, uuwi ako. Ibig sabihin, kalooban mo. Pag wala, hindi ako aalis. Eto na, punta ako muna mento. Pagdating ko sa may victory, walang alaminos, pero may dagupan. Sabi ko, Lord, Pangasinan din naman yun ah. Sabi ni Lord, Sabi mo, alaminos. Punta ako sa Kamatsili. Baka doon meron. Sumakay ako ng jeep. Pagdating ko sa jeep, walang sakay na tao. Di hinintay mapuno. Habang napupuno, parang nawawalan ako ng hininga. Parang mamamatay na ako. Sabi ko, nung mapupuno na, bumaba na ako. Alam ko na kahinatnan ko eh. Di nag-chat ako, Tay, ano nangyari? Bakit? Pauwi kasi ako ng Pangasinan. Oh, ano nangyari? Hindi ako nakauwi. Bakit? Eh kasi hindi na ako makahinga para mamamatay na ako eh. Praise the Lord. Sabi pa naman. Sabi niya, alika na, may conquest tayo. Patay na yan, hindi na yan may mabubuhay kahit pumunta ka. But I obey. Kaya you know what? Who I am today, of course, because of the Lord and because of the man of God that God given me. Mahal nila tayo. And they are accountable. Kaya sabi ko, okay lang mawalan akong disciple. Basta masabi ko yung totoo. Basta maingatan ko sila. Kasi iwanan man nila ako, it's their choice. Ang mahalaga, hindi ko iniwan ng Diyos. Ang mahalaga, sumunod pa rin ako sa Panginoon. Amen po ba doon? Kaya sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na. And then the next, sabi ko, nagpapasalamat ako sa pastor ko. Sabi ko, bakit? Kung nagmadali ako, malamang patay ako. There was a time, no, pag nai-invite ako sa mga churches, sasabihin ng pastor ko, 1 beses ka lang sa 1 buwan aalis. Sabi ko, over naman, i-ministry rin naman yun. So, alam mo naman, di ba? Tigas ng ulo, di ba? Tatawa, sabi niya, parang ako yun ah. Pero sabi ko, sige po, pastor. Maya-maya, na-invite ako. Sabi ko, okay, maya-maya, nag-invite ulit. Sabi ko, ala, 2 na, hindi pwede. Sabi ko doon sa pastor, kayo na lang magpaalam sa pastor ko, baka payagan ako. Eto na, nagpaalam. Pastor, Aris, pwede ba si Ronnie? Ay, oh, okay, walang problema, nag-usap na kami. Pagbalik sa akin, Ron, di ba nag-usap na tayo? Nakadalawa ka na, di ba? Ikaw magpaliwanag dyan, di ako. Kaya ang mga man of God, anointed yan. So, you know what? And then, nung sinend out na ako ng Panginoon at through my Tatay Aris, he gave me the blessing, doon ko nakita na hindi madali pag wala kang accountability. Pag walang pastor na nag-o-oversee sa'yo, pwede kang mamatay at mapahamak.
That's why I cry out to God and I say, Lord, thank you. Kasi binigyan mo ako ng pastor. Now I know how to be a pastor. Now I know how to be a shepherd. Kasi naranasan mo. Naranasan natin. Amen po ba doon? Kaya sabihin mo kay pastor, I love you, pastor. Salamat. Binugbog mo ako. Amen po ba doon? Kaya alam mo, lagi kang prayer, Lord, saan mo man ako dalihin, gusto ko makapunta rin ang pastor ko at makasama ko. You know, we should love our pastor. Amen po? And then, you know, when you love your pastor, the Holy Spirit will always empower you. Bakit? Kasi without their blessing, hindi ka naman magiging effective din. Amen po ba doon? Kaya wag mong subukang umalis nang hindi nagpapaalam sa kanila. Because it will not going to be, you know, glorifying with God. Amen po ba doon? Hindi mag-glorify ang Diyos sa isang taong hindi marunong magpaalam. Hindi marunong sumunod. The Holy Spirit will not goes with you when you have the heart of disobedience. Amen po ba doon? Kaya ano man ang mangyari, always obey in the Lord. Always obey the man of God in the Lord. Therefore, the Holy Spirit will be upon you. Amen po ba doon? Bakit? Naranasan ko eh. Hindi ako nagpaalam, kaya hindi tuloy ako makapagpa-pray. Baka sabihin, pumunta ka dyan, hindi ka naman nagpaalam sa akin eh. Amen po ba doon? Pero I realize na, ano nga ba mawawala kung magpapaalam ka? Di ba mas masarap nga yung nagpapaalam? Amen po ba doon? No, so do not let the Holy Spirit grieve because of our disobedience. Bakit? Laging may tamang panahon ang Diyos para sa atin. Laging may tamang panahon ang Diyos para sa lahat ng bagay. Laging may tamang panahon ang Diyos para sa ating lahat. Amen po ba doon? Laging may tamang panahon. No? At dahil diyan, inayos natin ang ating paglakad sa Panginoon, now we can be effective ministering the people. Diba? Yung pag alam nyo, pag nai-invite ako, ang tanong, yung pa rin ba yung church mo? Yung talagang yung umpisa? Hindi po ako lumipat. Over. Gusto ko sabihin eh. Diba? Bakit? Kasi talagang kasama talaga siya sa testimony mo eh. Amen po ba doon? Kaya there was a time, sabi sa akin ng Tatay Aris, sabi niya, Ron, ano yung nagpatatag sa'yo kung bakit nananatili ka pa dito sa church? Unang sinabi ko, ang Diyos po ang tumawag sa akin, hindi naman po kayo. Pangalawa, regalo po kayo ng Diyos sa akin. At kung maghihiwalay man tayo, it's gonna be the expansion of the kingdom of God. Kasama ko pa rin kayo habang buhay. Amen po ba doon? So magiging pagpapala ka talaga. Bakit? Because you have a healthy relationship with God. Diba? Kaya marami nagsasabi, Pastor, paano ba namin madidisciple ng LGBT? Diyos ko, parehas lang din yan, babae, lalaki. Bakit? May bakla ba? Wala naman. Diba? Do not be deceived. We only have 2 binary gender. Ano yun? Male and female. So, kung ano yung pagtrato mo doon sa babae, ganoon din sa lalaki, parehas lang. Iba-iba nga lang ang pangangailangan. Amen po ba doon? When you have a healthy relationship with God, it is the Holy Spirit will teach you how to disciple people. Hindi po yan na pag-aaralan. Hello? Kaya pag sinasabi sa akin, meron ko bang yung special material para sa ganun? Wala pong special. Si Jesus lang ang special. Yung pagmamahal ni Jesus ang special. Because when you give the love that you have received from the Lord, makakalaya rin sila. Amen po ba doon? Wala pong special materials para ma-win po ang tao. Dahil ang pinaka-special lang po yung pag-ibig na naranasan mo sa Panginoong Yesus. Amen? Kaya nga isa lang yung lagi sa testimony, Nak, bakit ka nagpapatuloy? Alam mo, Pastor, kasi kahit bagyo, hindi mo kinakancel yung cell group. Grabe, Pastor, may lagnat na ako. Ang overpass pa dyan sa Centris, napakataas ka mong bundok. Kan talaga. Nagulat yung mga sa salon, sabi ng mga disciple, mga trans, grabe ka, Pastor, nahihiya na kami sa iyo, kahit may sakit ka, nagsa-cell group ka pa din. Pero yung iba dyan, walang sakit, di nagsa-cell group. Diba? So, how can you say that, I love you with the love of God, kung hindi mo mapapatunayan? Amen. Mahirap maglingkod kasi, okay lang, may pera, may pamasahe, may pagkain. Sige, maglingkod. Yun nga, iba, hindi pa rin naglilingkod eh.
How much more, paano mo mapapatunayan to sa mga taong ito that Jesus is serious about them? Kung hindi makikita sa'yo. Amen po ba doon? That's why the most effective way of evangelism today, it's your testimony. Yung buhay mo. Diba? Kahit ano pang daladala mong salita ng Diyos, kung hindi nakikita sa buhay mo, masakit sa tenga yan, te. Amen. Amen po ba doon? Because we need to demonstrate the love of God before we proclaim the Word of God. Yung maranasan muna nila, grabe, totoo talaga tong taong to. Mahal na mahal talaga to ni Lord. Mahal na mahal talaga kami nito. Bakit? Grabe, may lagnat na, nagsisell group pa. May bagyo pa. Amen po ba doon? O ano nangyari? Di nagpatuloy sa Panginoon, not because of me, but because of Jesus na nakita sa buhay ng bawat isa. Amen po ba doon? Kaya you will have a healthy community and relationship. Hindi ko yung kailan ka na born again, saka pa nila inayawan ka. Siguro at first, pwede. Pero imposible po yun na binigay mo yung buhay mo sa Panginoong Yesus at kinalaban ka ng lahat. No, it's not. Isa lang po ang natuklasan ko. When you encounter God, wala ka namang ibang ibibigay kundi yung binigay din ni Lord sa iyo eh. Amen po ba doon? Wala talaga. Kaya magiging effective ka. Bakit? It's not about you. It's about Jesus. Bakit? Imagine mo, magagawa mo yung hindi mo nagagawa. It's Jesus. Amen po ba doon? Alam niyo po, meron po kaming ngayon, 2 outreach sa Malabon. Church po yon. Pero wala po kaming building. Marami kaming apartment, pastor. Bakit? Sa loob ng sementeryo kami. Kung nasaan ang komunidad, nandun po kami. Pastor, bakit di ka makahanap ba ng building? It's not about the building. It's about the people. Amen? At kung bigyan man kami ng building, praise the Lord. Diba? May mga apartment kami doon. Gusto nyo ba? pwede ka mamili. Amen po ba doon? Yung nagwo-worship ka, amoy mo lahat ang bangka, yung tumi ng tao, sasabi mo, salamat, salamat. Lord, Diyos ko po, ina, masusuka na ako dito, Lord. Pero you know what? When you heard their testimony saying, alam mo, Pastor, nung dumating kayo dito, nabago po ang buhay namin. Dati po, ang hirap ng tingin namin sa sarili namin, but because of Jesus, tumaas po yung pagtingin namin sa sarili namin. Grabe. And you will see the children. Alam mo, pinakamarami naming member, bata. There are more than hundreds of children. Diba? At ito pa, pumunta kayo doon na walang dala. Sinend kayo doon na, bahala si Lord sa buhay ninyo. Pak! God bless you. Pagdating, ano papakain namin doon? Diba? It is the Lord who will provide. Amen? When the vision comes from the Lord, it is God who will give the provision. Ngayon po, magtatatlong taon na kami sa September 6. To God be all the glory. At makikita nyo po yung mga bata doon na beggar, pero ngayon nangangarap, naging lingkod ng Panginoon. Can you imagine that? Hello. When you truly encounter the Lord Jesus, it is Jesus who will give everything for you. Amen? Hindi magkukulang ang Panginoong Jesus. Ang budget po namin doon, 2,500 per week. Lahat kami full-time, walang trabaho. So saan kami? Ayun, mamaya magtitinda po kami ng pastilles, bumili po kayo ha. May dala po si Brother Kerwin. Buti nga, onti lang dala namin eh. Dahil-dahin nyo pala dito eh. Joke lang ha. So, why? Because it is the way of the Lord. God will going to bless you. Amen po ba doon? Because you are serving the body of Christ. You are serving people. Kaya sabi ng Bible, di ba, kung gusto mo mapalapit kay Lord, maglingkod ka. Amen po ba doon? Hindi gusto mo lumapit, pero wala ka namang ginagawa. Amen po. Huwag po kayong matakot maglingkod sa Panginoon. Huwag po kayong matakot mangarap na maglingkod kay God. Dahil una, in the very beginning, it is the Lord who gonna supply all your needs. It is the Lord who gonna speak sa buhay po nating lahat. Amen po? Huwag kaya mong sabihin, hindi ko pa kaya. No, it's not. Hindi mo talaga kaya kasi si Lord ang gagawa at hindi ikaw. Ang gagawin mo lang, mahalin si Lord, sumunod sa Lord, magpakumbaba kay God, mag-surrender sa Panginoon, araw-araw ng buhay mo. Amen po ba doon?
Amen. And now, no, habang tayo po ay ginagamit ng Panginoon, no, matuto rin po tayo na mas lalong maging humble sa harapan ng Diyos. Like ko pong sinasabi, it's not about of a numerous people. It's not about of the extravagant ministry. What matter to the Lord is your heart. Kung faithful ka sa binigay ni Lord sa buhay mo, God will gonna flourish your ministry. God will expand the ministry. Bakit? It's not your ability. It's not about what the things in your pocket. It's about the Lord Jesus Christ. It's about the Spirit of the Lord that is upon you. Amen? Kaya masarap pong mangarap. Kasi yung dati kong pangarap na magkaroon ng hindi naman ako sasamahan ni Lord dun eh. Kung magpapasex change ako, yun dati pangarap ko. At nung mangyayari na, nabagyo yung bahay namin. Kaya yung pampaganon ko, napagawa ng bahay. Praise the Lord. Buti na lang hindi natuloy. Kundi patay ako. Pastor na may di ba? So, ang hirap nun. So, praise God. You know what? That's why I see myself, no, habang naglilingkod kay Lord, habang nararanasan ang katapatan ng Diyos, ganoon din tayo ibinababa ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Kaya like ko sinasabi, no, ito po yung laging testimony ko. Nasaman ako dali ng Lord, I will always let my pastor to know everything. Because he is my protection. God is my protection first. And God sent the man of God para lagi akong bantayan. Amen? Amen po ba doon? Kahit ngayon po, saan ako pumunta, mag-abroad man ako, minsan kasama ko na sila, praise God. No, lately lang kasama ko sila sa Malaysia, and that is my prayer. Sabi ko, Lord, saan man ako dalihin, gusto ko rin sila makasama. And that is humility. No, hindi para makipag-compete, hindi para masabihin mas magaling ka. But because, you know, the Lord will be more glorified when you serving Him with your feet under the ground. Amen? Sige po, tayo po tayong lahat and let us worship the Lord. Is my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hand. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrendering to your hand. I surrender. Here's my life. Let it be a living sacrifice. Oh, all that I am, surrendering to your hand. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. Oh, all that I am, surrendering to your hand. I surrender. Hallelujah. Sa oras mong ito, habang nakataas po ang iyong mga kamay, hallelujah. The Lord is telling you, today, God encounter you. Pwede mo sabihin na, I encounter you na Lord before pa. Pero pinapaalala sa iyo ng Panginoon that if you really encounter God, if you really love the Lord, you will obey all that His commandments. If you really love God, you will bear much fruit. The fruit is not about the numbers. The fruit is about yourself.
na mas lalo kang hinahabol ng Panginoon, mas lalong nakikita si Jesus sa buhay mo. Hindi yung mga ginagawa mo, hindi yung mga binibigay mo, hindi yung mga maglilingkod mo. Because you serve God to glorify Him. You give to glorify Him. And that is the real encounter with Jesus. Yung napaka-selfless mo, na lahat na makakakita sa'yo, they will see Jesus over your life. It's not about the gender confusion. It's not about the things in the world. It's about your heart. It's about your life with Jesus. Yung sa pamilya mo pa lang, dumadaloy na ang kagalingan. Dumadaloy na yung restoration. Dumadaloy na ang kapangyarihan ng Diyos because of you encounter Jesus over your life. That you are willing to die with Jesus every second of your life. That is encounter. That's why, Father God, in the name of Jesus Christ, I declare that each one of us will truly encounter you, O Lord. That from now on, Lord God, uuwi kami sa aming mga bahay. Daladala ang presensya mo, Panginoon. Daladala yung pagbabago, O Diyos. Daladala ang kapangyarihan mo, Panginoon. Because the Lord said, if you remain in me and my word remain in you, ask anything, it shall be given to you. It's not about yourself. It's not about yourself. It's about Jesus na gusto niya ma-accomplish through your life. Through your life. You encounter God. Therefore, you must surrender your whole being to the Lord. And you will witness, and you're gonna be a witness in many places, in many family, in many community, because they see Jesus in your life, because you truly encounter the Lord. I declare in the name of Jesus Christ that you're gonna anoint your people, Lord God, that wherever they are, whatever they do, you're gonna bless them, Lord. Because they're gonna display the glory over their lives, Lord God. Makikita ay hindi sila kundi ikaw yung ginawa mo sa kanilang mga buhay. That's why many people will be saved. Many people will be transformed. Many people gonna have hope, gonna have a new life because of you, Jesus, because we encounter you, Lord God. They will experience prosperous life, Lord God. They will experience, Lord, overflowing blessing. It's not about ourselves, but it's about you, Lord. Na pagpapalain mo ang bawat isa, not because of our needs, but because of the needs of your people, Lord God. In the name of Jesus, you're gonna anoint them, Lord, to minister, not just the LGBT community, Lord, kundi ang maraming tao, Panginoon. The Lord said, you must be ministered first by the Holy Spirit before you minister people. It's not about the people first. It's about you. You need to be ministered by the Holy Spirit first before you minister others. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, that you encounter us today, O God. Therefore, magiging pagpapala po ang bawat isa, Lord. Saan mo man kami dalihin, dadaloy ang kagalingan, dadaloy ang kalayaan, dadaloy ang lahat-lahat
mula sa iyo, Panginoon, sa mga anak mo na encounter mo at nagsuko ng buong buhay nila sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. To you all the glory, honor, and all the praises. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen.